Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairaling, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Sa pagdiriwang ng 127th Philippine Navy Anniversary, pinapurihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong hukbong dagat para sa kanilang natatanging tapang at katapatan sa tungkulin magmula pa noon at hanggang sa kasalukuyan. In every mission, the Navy proves that maritime strength is measured by the character, clarity of mission, and the commitment of those who serve. That same commitment to duty was clearly seen in the West Philippine Sea and in other maritime outposts. The Navy personnel serve as peacekeepers both in land and in sea, remaining steadfast as ever, upholding our nation's maritime entitlements with dignity and with courage. Binigyang diin din ng Pangulo ang patuloy na pagbabantay at pagtatanggol sa ating mga karapatan sa karagatan na alinsunod sa international law. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ang 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman.
Impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man. Sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Good morning, Eastern Visaya. Yes, magandang morning Eastern Visayas, magandang morning Pilipinas, magandang morning Kasangkayan. Madangat naliwat hayo ang programa Good Morning Eastern Visayas. This time para yan ang adlaw Martes, Mayo 27, 2025. Inian katiguban na mga balita bugos nga Rehiyon 8 nga nahikayhan Presidential Communications Office. Pinaagihan tulong nga estasyon ng Radyo Pilipinas din na sinirangan Visayas sa Radyo Pilipinas Borongan, RP Sogod ngan. Okay, RP Sogod, makakaupod nato ni Mr. Jivic Ipis. Gandang morning. Hayo dida Sogod Southern Leyte. Nga nabugos nga pwersa itong team. Sugad man makakaupod tagihapon Radyo Pilipinas Calbayog, ating station manager Jean Navilon, nga na Philippine Information Agency dinhi Borongan, Miss V Gumban. Gandang morning. Ini naman ni Daisy Lalo sa Bilizaran Radyo Pilipinas Borongan adto na mananagbalay na liwat. Para natin na panmartes nga edisyon, supervision naman ni Station Manager Rusta Rivera Abunda. Upod ko iton bugos nga Parasite Production Team, hara Engineer Soc Aberia, Pinpumida Dayan Camplon, ngan ha technical, inobdan kami nara Chief Tech Joy Policarpio, ngan Euphem Bona Jr. Sitwasyon di diha Eastern Samar, particularly di diha syudad hiton Borongan. Nagalumdum iton awan panahon, mauran, mahalas iton aman kalsada darahaton mga pag-uran, tikang pakakalok madlaw, nga da kagabi, nga da kaninahan kaagahon. Pero diri ni makakabalaong ito na aton pagkarampang, para naman yan ang adlaw, makapahat la kami mga importante nga mga balita, impormasyon, sakopin 1 hour. And especially nga masyado kita nga inspired yan na kay ano, nangunguna kaya kita, haros nangunguna kita, no? Dideton palarong pambansa 2025 Ilocos Norte. Naarangka dito na aton mga atleta. Imagine aton siyahan nga adlawhan pag pull out ang mga events, kakulop. Duha aton gold, ngahin sa aton bronze. Para aton Eastern Visayas Troopers. Bisan ko na ato bang kitanohin na challenges. Labi na epekto hiton nga ning restriction dito sa San Juanico Bridge. At least nababawi hiton ato naman sitwasyon niya na. Hiton arangkada hiton aton mga atleta hiton Eastern Visayas sa palarong pambansa. Sige diri kita maglangan kadtuon na iton aton magiging kasugbong ha Radyo Pilipinas sugod Southern Leyte aton pangumustahon iton na paunang impormasyon pinaagi kan Jivic Ipis. Good morning Jivic, kumusta iton iyo sitwasyon iyan na? Good morning, Eastern Visayas. Maadjong buntag, good morning Ate Daisy, good morning Eastern Visayas, and maadjong buntag usab kang Sir Jean Navilon diha sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, and sa ato nga kawan sa PIA, maadjong buntag Ma'am V Gumban, og sa tanang nagapaminaw karon sa ato nga program nga Good Morning Eastern Visayas. Ato unahon Ate Daisy, update sa panahon dinhi sa Southern Leyte. Sa kasamtangan, nagpakita lagi sa hingpit ang haring adlaw karindot sa kabuntagon dinhi sa probinsya sa Southern Leyte, partikular sa dinhi sa lungsod sa Sugod. Pero kagayon ang kadlawon diha gyoy nasinati nga pagtaligsik, no, pero
hinon wala man po ingon nga nagdugay, so hopefully kining anindot nga panahon karon magpadayon tahang tunon niya nga hapon apil na inag kagabi labi na kadunay ubay-ubay nga mga kalihukan dinhi sa Southern Leyte, partikular ang lungsod sa St. Bernard kay magsaulog sila nga fiesta no ugma po ang Dispiras, and ang kasikbit po dinhi sa Southern Leyte ang lungsod sa Matalom Leyte karon jung adlaw ang ilang fiesta sa atong iampo nga anindot unta ang panahon karong yung tibok nga adlaw. Samtang arita sa atong update sa kuryente pinagi sa Southern Leyte Electric Cooperative Consuleco. So far so good kay wala may gipagawas nga advisory ang Suleco nga adunay pagkapaw sa kuryente karong adlaw, pero dihay pagpaklaro no pagpasabot ang Suleco para sa detabo nga pinakalit nga power interruption kagabi kay pasado alas 6:37 sa gabi diha may pagkapaw sa kuryente sa Himbangan, Barangay Himbangan, St. Bernard, padulong na sa intero lungsod sa San Juan, Alahawan, Hinundayan, Hinunangan, and apin na gani ang Silago o ang Kikilo lungsod sa Aboyog. So giklaro sa Suleco nga dihay problema sa San Isidro St. Bernard nga substation, pero nasulbad drama hinon ka na, pero mo na gipahinom dong sa Suleco nga nagyoy problema sa linya or substation sa San Isidro hinungdan sa naasoy nga unscheduled power interruption kagabi. Sa lain pang update karong adlaw Ate Daisy adunay mahitabo nga pagbisita ang buhatan sa Philippine Statistics Authority kon PSA dinhi sa Sugod Southern Leyte. Actually last week pa nagasugod nga ilang gibisita ang mga kabarangay dinhi sa lungsod sa Sugod para sa padayon nga registration nini nga national ID or sa Philippine Identification System. Kagahapon nagmalampuson ang ilang pagbisita dito sa Barangay San Isidro, and karong adlaw sa atong mga katawan dinhi sa Sugod schedule diha sa Barangay San Miguel ug mapuhon diha sa Barangay Pandan inagka Thursday May 29 ana sa Zone 5, inagka Friday Zone 3, and karong Sabado katapos ang adlaw sa Mayo ana sila sa Barangay Zone 1. So giawhag nato kay napagapipila ka mga katawhan sa atong probinsya sa Southern Leyte nga wala paghapon na rehistro sa national ID, ato na nga or mobisita kita sa nahisgutan nga mga barangay para kita magparehistro. Ang giklaro sab sa PSA nga dili sila mohatag sa ID mismo kato nga card diha sa dasoy nga barangay kay ang mo distribute sa ato nga national ID card kat ang field postman, so magpaabot lang ta, pero katong gusto gyud nga makaangko na og kini nga ID pwede ka mo mangayo sa electronic nga PhilSys ID kato nga electronic pa kay makuha man ka na, pwede ka na mahatag sa taga PSA kung maaprubahan ang inyo nga pag-register. So paabot lang daw sa atong mga kaigsunan, pero Ate Daisy ay diha sa inyo nga area diha ba poy mga reklamo nga murag pipila na gyud ka tuig nga wala gyapon hantong karon nakadawat. Kay dinhi sa Southern Leyte naaga po daghan pa ang wala kadawat pila na katuig nga nagpaabot sa ilang ID card. Parihas gihapon diri may ada gihapon waray pa pagkaabot bangin hay upodan sunog, di ba? Ano post, di ba? And gani na po yung mga katubang reported no nga mga kahadlok basig na apilo katong gipang naman lagi nga post sa social media nga nanas basurahan, pero giklaro man na sa PSA nga ang mag-distribute lagi ang taga field postman. So paabot lang ta kung kanus amo abot kay, pero hinuon naman to gihatag sila sa Ate Daisy and Sir Jean nga website nga pwede nato i-trace ang ato nga ID kung asa na, pero ang problema gyapon sa uban is maglisod sila sa pag-trace gumikan kay na wala ang ilang nga mga naman toy slip nga ihatag human sa registration. So ang buhaton magpaabot na lang ta, and sa karongwa pa katulang e-fill ID, electronic Philippine ID ang ato nga makumtan kay gipasabot man sa PSA nga valid gihapon kung kadto ang atong ipakita sa ato nga mga transaksyon. Samtang sa lain pag-abot din sa probinsya sa Southern Leyte, nagpasabot di ay ang mga LGU nga padayon karon ang distribution sa social pension sa mga qualified senior citizen din ilang madawat ang 3 ka buwan nga social pension. Actually naibang ba LGU din sa Southern Leyte nga ilang ipang distribute is ang first quarter pa, naapod ang second quarter, pero din sa Sugod ang giklaro sa mayor nga ang ilang madawat sa mga senior citizen nga qualified ang first quarter pa
nga social pension nga 3,000 for 3 months. So katong mga nanay schedule ato lang sundon ang schedule no kay gihanay man puna sa matag LGU para mapadali ang naasoy nga distribution labi na karon kay ang buhatan na sa Treasurer's Office sa matag lungsod mao gyud ang mag-distribute sa naasoy nga social pension. Bakit kaya Jivik nahuli kayo ilakbit no kay karong adlaw fiesta man sa lungsod sa Matalom probinsya sa Leyte kasikbit lang yun sa dakbayan sa Maasin. Schedule sa ilang misa karong alas 10 sa buntag and adunay may tabo nga civic parade karong alauna and ang ilang Bulhon Festival karong alas 2:30 sa hapon og ang gikahinaman nila nga Miss Matalom 2025 nga pagimon karong alas 6 sa gabi. So walay bayan ang ilang gusto mo tan-aw sa Miss Matalom, bisitahan lang ang ilang lungsod adto particular sa Municipal Plaza para mo duyog sa ilang celebration sa fiesta karong adlaw. And ugma dispiras diha sa lungsod sa St. Bernard sa Pacific area dinhi sa probinsya sa Southern Leyte. And ato ding i-apilo sa day si katapusan lang kay kagahapon natin ako ang update di ka ni Vice Mayor Maloni Samaco nga ang Maasin City nakakuha og usa ka gold medal sa nagpadayon nga palarong pambansa. Pinaagi ni Cassandra Balaba nga taga Barangay Santa Cruz Elementary School sa Barangay Santa Cruz sa dakbayan sa Maasin. Ang iyang dua is long jump elementary level. Congratulations sa atong pinakaunang gold medalist dinhi sa Southern Leyte and I think ikatulo na ni sa atong rehiyon Eastern Visayas. And para sa mga headlines din sa Southern Leyte, may kandidato pagkamayor sa San Ricardo nag-file og protesta sa resulta sa nakalabayng eleksyon. Mag-uma sa St. Bernard nakadawat og binhi sa humay gikan sa Department of Agriculture. And kapin 20 ka parisan nakaparehistro sa pag-ibuon nga kasalan ng bayan diha sa lungsod sa Hinunangan and mga negosyante sa sugod o uban pang mga negosyante nga sakop sa Southern Leyte Chamber of Commerce and Industry nagatigom and ilang gihisgutan ang kabahin sa epekto sa nahitabo nga pag-limit lagi sa moagi diha sa San Juanico Bridge. So atangi ang detalye sa mga balita nga naandam sa Tibok Puwersa sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Sugod karong adlaw nga Martes. And sa kanang station manager Sir Dindo Alaras atong kauban sa pikas lawak sa Master Control Kuya Noel Palugod o Kuya Rito Cabales kini ang inyong nakauban Jevic Epis. Good morning Eastern Visayas. Damo nga salamat Jevic na pauna nga impormasyon tika nga Radyo Pilipinas sugod Southern Leyte. Nga na-mention mo Jevic for first quarter lang yung social pension ng senior citizens. Kami dito first half na for 6 months distributed na sa sa bayan ng Artiche. Oo, so 6,000 yon. So sa inyo medyo nahuhuli ng konti ata. Yes, murag tungod po ni Ate Daisy sa preparation and kini mga pag-andam sa document sa atong mga LGU. Morning ang uban first quarter pa, ang uban pod apila ang second quarter. Okay. So this is the first time na umintado yung social pension from 500 to 1,000 pesos. Kaya pala, hiralo lang ang lolo, malipayon. Sige, anyway, thank you, Jevic, kan pauna nga impormasyon. And then, this time, nato naman kita, Radyo Pilipinas sa Calbayog. Magandang morning, Acting Station Manager Jean Navilon. Kumusta? Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning kasamang Daisy, maupay man. Kumusta ka muli sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan. Maganda sa iyo station manager, si kasamang Ruth Abunda, yan personal tanan dito sa Borongan, Radio Pilipinas Borongan. So good man, good morning nga sa SL Sugod Southern Leyte, pinagian SM Dindo Alaras, yan tanan nga personal, wabila sa atong kaatubang yan si kasamang Jevic, ngan sa aton ka PCO, si Vigumban sa PIA Borongan City.
Dili sa syudad sa Galbayog, mapay man ang kamutagan sa panahon, maadlaw dili. Yan siguro niyan nga kakurol po, magtitirok naman ang mga dampog, magiging madampog na liwat. Pero may beses nga duro-diritso, maadlaw sa amon dili sa syudad sa Galbayog. Sa pagtaga-epekto sa sinig San Juanico Bridge restriction. Ato nakikita nga duwa nga mga gasolinahan dito sa syudad sa Galbayog na aton nakupansin nga sobra duwa nakalaw nga serado tungod sa epekto sa sinig restriction sa San Juanico Bridge. Pero may daman liwat mga gasolinahan nga napapalitan na naton mga motorista dito sa Galbayog City. Ngan sa pagtaga-kuryente, waray anunsyo sa scheduled power interruption sa Melco 1. Ang irala didi pahibaro magkakamada sin district election sa Santa Margarita, Almagro, Santo Niño ng Tagapulan District ngan sa Oquindo District. Notice of district election para sa Board of Director sa Distrito 6 nga nakumponer sa Santa Margarita, Almagro, Santo Niño ng Tagapulan. Para sa mga member consumer owners sa Santa Margarita, Almagro, Santo Niño ng Tagapulan District, yan ang Hunyo 21, Sabado, June 21, magkamayada piniliay para sa magiging representante pagka-Board of Director para sa nasabing district. Sa mga interesado maging Board of Director, adi ang mga qualifications. Filipino citizen, graduates ang bisananong 4-year course sa kolehiyo, at least 21 years old, nga di rilawat masubra 70 anyos ang edad sa adlaw sa eleksyon. A good moral character, maupay ang record sa Melco 1 sa sulod sa 5 anyos nga paging miyembro sa kooperatiba. Adit, ibig sabihin Jin na bayad? Waray madakop tungod sa pangawat sa kuryente. Residente, ngayon konsumidor sa kuryente sa Santa Margarita, Almagro, Santo Niño, Tagapulan District. Sulod sa 2 anyos. Nakatender bisan duwala nga annual General Membership Assembly agma sa sulod sa 5 anyos. Ang deadline sa pagsumiter sa Certifico di Candidatura sa June 11, 2025 durante sa office hours. Ngayon magkakamaya dalawat district election sa distrito sa Oquindo, yan ang Hunyo 14, Sabado. Ang deadline sa pag-file sa Certifico di Candidatura, Hunyo 4, 2025 during office hours. Ginpapay baruluat sa Samelco nga waray sara opisina yan na nga Biyernes tungod sa Samelco 1 Olympics. Mayo 30, Biyernes nga adlaw, waray sara opisina. Whole day. Sa pagtaga tubig, siguro maluya-luya ang turo sa niyong mga gripo kay dito nga ni sa amon sa ipaw baga diri makusog ang pressure sa abid sa gripo. Pagdalawat mga hatagas nga mga lugar din sa Galbayog ang diri na abot ang tubig, waray awas. Pero dito sa Facebook page ng Galbayog Water Company, waray man sira scheduled water interruption. Gan bueno, para sa itong mga balita nga nahikay yan mga headlines, so namon yan si-share nga mga balita sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Mawasaning gin parigon
ang partnership sa SOS Children's Village o adaptive barangays para sa family is strengthening program. This DAC Coconut Integrated Farming din lansar sa Estate Multiplier Park sa Pambuhan, Samar. Masubra 1.5 mil nga senior citizens sa Santa Margarita, Samar na karawat sin 6,000 pesos nga social pension payout para sa una nga ikadua nga quarter sa 2026. Populasyon sa Kayaman sa syudad San Calbayog umabot na sa 11,000 massive spraying o neutering mulang pusong gindumara sa panigamot sa pag-iban sa populasyon. Amo to atong mga headlines, mga detalye katukiban Lornian sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Damo nga salamat na pauna nga impormasyon na Jean Navilon ng Radyo Pilipinas sa Calbayog. So parehas gihapon didi kung dito iyo may ada mga gas station nga waray na supply hiton na fuel, parehas gihapon didi haamon didi langan hiton na amon dapit alang-alang kakulop in makuan nahira iton ba nga madulom na, ibig sabihin waray na kuryente kay waray na nira transaction, ubos na adton fuel. And labot lahiton na may adaliwat na mga produkto nga amon inaabat iton na kakulangan didi darahiton restriction didahiton na San Juanico Bridge. So sa padidito na amon beverages ngan pera nga mga items, mga grocery items somehow may ada na mga pagkukulang darahit nababalaong ba nga flow hiton na traffic mahina to the point nga may ada pa diri nagpapakatahos nga di naman sa Eastern Samar nga mga sasakyan nga nagdadarahiton na mga produkto tipakadeha probinsya. Nga samtang kapag taga-kuryente naman hikami didi amo in amon kuryente waray sked power interruption, waray abiso power interruption, pero yung magandang balita nag-ubos piso kada kilowatt hour ang taripahan amon kuryente iyan na nga bulanhan na Mayo. Susukton first week hiton na June. Tubig naman waray abiso coming from the Borongan Water District nga napasi ordi naman nagpapabilin nga mahimyang hakabugosan iton sitwasyon iton bugos nga Eastern Samar. Ngan antes liwat kita mga limot may ada ngayon abiso iton Philippine Information Agency Eastern Samar pinaagi kan Vigomban diri maka-join na aton dara kay down iton na ira internet connection. Pero ipapahataan headlines an ira mga balita na hikayhan PIA Eastern Samar. So unahon taan nay aton headlines tika nga PIA Eastern Samar. Siyahan groundbreaking ceremony han 3-story multipurpose building ginbuhat sa Barangay Riverside, Bungto, han Sulat. Samtang unang adlaw han operasyon libratory malangpuson nga gindumara ha Eastern Samar Provincial Hospital. Ngan Governor Ben Ivardoni nananawagan sa national government nga magkamay-adan subsidy hiton transportasyon mahiunong ha restriction ha San Juanico Bridge. Yan para naman han headlines iton mga balita tikang di Radyo Pilipinas Borongan para inang adlaw Mayo 27, 2025. Syudadhan Borongan igindeklarar ha state of calamity tungod han pag-atake han ASF o African Swine Fever. Borongan Chamber of Commerce and Industry nababara ka ha ipiktuhan load limit ha San Juanico Bridge ha negosyo ngan konsumidores.
piso iginhabubo hataripahan kuryente para han bulan han Mayo sumalapahan Eastern Samar Electric Cooperative. Ngan samtang 320 pesos per kilo standard pork meat price igapapatuman habungtuhan RTC. Resulta ini han konsultasyon han local government unit ha mga hog raiser ngan meat vendors. And daton oras may na kita 28 minutos ang nakalabayhan alas 8 haaga, and we're saying good morning gihapon han aton viewers online. Jennifer Golmatico, France Navarrete Proby is saying good morning, and also Mary Hikomo watching from Hong Kong. So beno mga kasangkayan, magpabilin nga naka-tune in. Hataramdan, good morning Eastern Visayas, kay madanga tayo ang ditarihan mga balita ha second round han aton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon, kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan, mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutusin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutusin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Alright, mga kasangkayan, balik kita taramdan. Good morning Eastern Visayas. Nasulod na kita ha second round para aton pan Martes nga edisyon, May 27, 2025 nga na diri na kita maglangan kadtuon tanaan na detalyehan na mga balita. Unahon taan Radyo Pilipinas sugod Southern Leyte. Otro magandang morning, Jivic. Good morning Eastern Visayas.
Yes, sa medyo buntag pag-usab og para sa mga balita nga naandam dili sa Radyo Pilipinas Radio Publiko sugod karong adlaw nga Martes. Ato nahon mga negosyante sa lungsod sa Sugod uban ang Southern Leyte Chamber of Commerce and Industry nagatigom and usasa gihisgutan ang epekto sa nahitabo nga adunay adunay problema diha sa San Juanico Bridge. Para sa detalye niya report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas. Yes, Ma'am Gemma. Sa dugang balitang lokal, mga negosyante sa Sogod uban ang Southern Leyte Chamber of Commerce and Industry nga gipangunahan ni Mr. Mike Nunez sa DTI nagpahigayon og panagtigom kalabot sa sitwasyon karon sa negosyo tuo sa pagkasira sa San Juanico Bridge. Ang nasong panagtigom gihimo sa miaging mga adlaw. Ang mga ginegosyante nagpadayag silang opinyon kung unsa ang ilang mahimo nga dili usab mapiktuhan ang mga negosyo sa atong lokalidad. Sa ngalan sa lungsod sa Sogod, si Vice Mayor Attorney Jose Ramil Gulo mao ang mitambong. Sumapa ni Attorney Gulo nga nagkasabot sila nga mohimo og mga possession papers ug ipadangad to sa mga LGUs lakip na ang mga nagkadaiyang buhatan kung unsa ang makabot nining hukom. Hinon sa pagkakaroon padadyon nga nangita ang administrasyong Marcos og tubag sa mong sitwasyon. O gani sumala pa padadyon usab nga naningkamot ang DPWH og ang Office of the Civil Defense aron dili maapektuhan ang mga negosyo sa atong lokalidad. Balita gikan sa lungsod sa Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang kay salamat Ma'am Gemma Destriza sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Populasyon sa kayaman sa siyudad sa Calbayog umabot na sa 11,000. Massive spaying og neutering malampuson nga gindumara sa panigamot sa pag-iban sa populasyon sa detalye diyan report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas report. Umabot na sa 11,000 ang kabugusan nga populasyon sa mga ayam sa syudad sa Calbayog basar sa pinakaorhi nga record tikang sa City Veterinary Office. Tungod sini nga kadamo padayon ang mga inisyatibo sa syudad para makontrol ang populasyon sa mga ayam nga misay sa komunidad. Kakulop, manilampuson nga ginlansar ang usa nga massive free spaying nga neutering campaign para sa mga babaye nga lalaki nga ayam nga misay. Ini ingin pangunahan sa City Veterinary Office sa pakigsumpayan sa Biyaya Animal Care usa nga grupo tikang sa Mandaluyong nga nagtututok sa animal welfare. Ginbuhat ang aktibidad sa Calbayog City Convention Center nga kundiin damo nga tag-iya san hayop ang voluntaryo nga nagdara san irang mga kasangkayan nga hayop para magpailarom sa operasyon. Sa pakighimang raw kan City Veterinarian Dr. Editha Anchata, iya ginpahayag nga parte ini san padayon nga kampanya kontra sa stray animal overpopulation ngan para masiguro ang kaupayan sa mga hayop sa Calbayog. Pahayag pa ni Dr. Anchata nga importante ang pagminus sa populasyon para maibanan ang peligro sa rabies ng stray dogs. Iyaliwat ginatagan doon ang pagiging responsible pet owner. Kamay kita sininga aton pag-lower, pag-lessen sa population, may iban-ibanan, hopefully, anaton unrest sa pagkamayda sa rabies case ng sa nato mga stray dogs. So kinanglanon maging responsible ang nato mga pet owners. I-grab niyan mga opportunity, mga parusin niyan ng mga event. Kaya libre ini. Kada ko sini nga bulig sa nato mga pet owners. Pahayag ni Dr. Editha Anchata. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suset sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balita naman tikang Philippine Information Agency Eastern Samar. Groundbreaking ceremony han 3-story multipurpose building ginbuhat sa Barangay Riverside Bungto han Sulat. An detalyihan report tikang kan Miss V Gumban. Formal ginabihan na di pala maiha ang 3-story multi-purpose building project sa Barangay Riverside Bungto han Sulat
Kumo paningkamot han lokal nga gobyerno nga mapauswag ang serbisyo publiko nga makahatag mas maupay nga pasilidad para sa komunidad. Ang multipurpose building in mga sentro han mga aktibidad ng barangay, tika nga pagdumarahan lokal nga gobyerno, social services nga liman pang aktibidad sa komunidad. Ang groundbreaking ceremony ginbuhat at presensya ng mga lokal opisyales at pangungulo ni Barangay Captain Paul Javier Arzacate nga nangunahan paghulog ng Cylinder Bar. Ining proyekto nang imposible pinaagi ng kooperasyon ni Governor-elect Ralph Vincent Iverdone, Provincial Councilors League President, Mayor Javier Iverdone Zacate, Vice Mayor Dondon Iverdone III nga hinamiyembrohan sa guniang bayan ng sulat nga hanira pagkaurusa ng determinasyon nga madugnan pa ang mga infrastruktura nga nakakabenepisyo sa katawhan. Naghatag hapon ng suportahan okasyon, isang na panalawigin member Virginia Zacate nga nari-elect kay kaduwa nga termino upo ng mga LGU functionaries, mga punong barangay nga liban pa nga mga opisyal. Ini nga inisyatibo sa konkreto nga ehempluhan padayon nga paningkamot para pag-uswag sa barangay level. Tika nga PIA Eastern Samar, Vito Nintino Kumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas! Samtang siya naman nga balita nahikayhan Radyo Pilipinas sa Borongan. Resolusyon nga nagdideklarar state of calamity ang syudadan Borongan ginapirmahan konseho. Ang detalyihan report tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Gindeklarar state of calamity ang syudadhan Borongan. Ginpaparigunan ini nga deklarasyon ang ginaprobaran nga resolusyon ng Sangguniang Panglungsod SP Resolution number 55 series of 2025 declaring a state of calamity in the city of Borongan in accordance with the resolution of the City Disaster Risk Reduction and Management Council CIDRMC as per CIDRMC Resolution number 2 series of 2025 dated April 4, 2025 in relation to the alarming spread of African swine fever ESF within the locality. Tuloy na sabi nga deklarasyon nga makapaghatag ang lokal nga pamunuan ng gingkikinahanglan nga ayuda nga dahil mga apektado ang ESF sa syudad ipinagyan 30% ang Quick Response Fund QRF ilaroman City Disaster Risk Reduction and Management Fund CDRMF tungod nga sa manggod ang importante nga mga programa ng LGU Borongan na tuntukwag agrikultura kundi panuyo nga mapihon seguridad ng pagkaunan katawhan ng syudad samtang naghahatagin mga oportunidad ng pagkabuhi ang mga parag-uma o padinhi adtong livestock raisers sugad han mga nagbabaktinan. Ginsasabi ni nga resolusyon nga tungod han pag-atake ni ESF maabot na 12 nga mga barangay ng syudad adtong apektado og 34 nga ihap hinag racers and dili pa dokumentado ang kaso ni ESF adtong padayon pa nga ginsisiha. Kadungan hinigin aaro liwatan SP City Veterinary Office atong regular nga pagsubmiteran reports bahin ng disbursement ng pundo ug an update samtang ginpapailaram na state of calamity ang syudad han Borongan. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamatan report at Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas! Mga mag-uba sa lungsod sa St. Bernard nakalabat og binhi sa humay. Para sa detalye, ani ang report ni Rhea Micato. Radyo Pilipinas Report. Nakadawat na usab ang lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte og dugang mga binhi sa humay gikan sa Philippine Rice Philrice. Gipondohan gihapon ang mga ginabang sa gobyerno ubos sa Rice Competitiveness Enhancement Fund kun RCEF particular sa seeds program sa tabang sa Philrice nga tumong matabangan ang mga mag-uuma sa pagpataas sa produksyon ug kita. Una nang gipasabot ni Sangguniang Bayan Member Honorable Raymond Balasico kinsang nangulo sa Komitiba sa Agrikultura nga ang gigahin nga mga binhi sa may alang sa mga mag-uuma nga rehistrado sa Register System for Basic Sectors in Agriculture kun RSBSA. Gisugdan na usab ang paghatag dinhi sa mga mag-uuma sa lungsod. Di nakadawat ang mga rice farmer sa Barangay Tambis 1 niadtong Biyernes, Mayo 23.
Subay sa record sa LG lapas sa kalibo ang rehistradong mag-uuma sa St. Bernard. Nunot na ini, padayon ang pag-awahang sa LGU, particular na sa Office of the Municipal Agricultural Services kon OMAS sa ubang mga mag-uma nga magparehistro sa RSPSA pinaagi sa pagduol sa buhatan aron maapil sa mga maabot nga tabang nga ihatag sa gobyerno. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas! MOA signing in Parigon ang partnership sa SOS Children's Village o adoptive barangays para sa family strengthening program sa detalye. Adiyan report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Sa katuyuanan nga parigunon ang mga pamilya ug tagang proteksyon ng mga bata nga aada sa kadilikaduhan, nagperma Memorandum of Agreement MOA ang SOS Children's Village Calbayog Incorporated kaupod ang Barangay Sinidman Occidental ug Barangay Sinidman Oriental. Parte ang MOA sa Family Strengthening Program nga nabulig sa mga pamilya nga maging talwas, marigon ug magkamiada kapas nga tumundog sa kalugaringon. Ginpangunahan ni SOS Calbayog Village Director Emily Torculas, RSW, ang pagpirma sa kasarabutan. Ginparte ni Charlie Wampin, Philanthropy and Partnership Officer, ang mga primerang serbisyo sa SOS sugad sa alternative care, family strengthening ug livelihood and entrepreneurship training. Samtang detalyado naman naging laygay ni Joy Ligayan, RSW, Heads and Family Strengthening Program ang mga interbensyon sugad sa livelihood support, educational assistance, disaster preparedness, ng environmental stewardship. Ini nga mga aktibidad ang igbabase sa aktual nga community assessment para masiguro nga nabaton ini sa tinuod nga panginahanglan sa kada pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas! Samtang halay naman nga balita, tikang ha PIA, una nga adlaw han operasyon libre turi malangpuson nga gindumara ha Eastern Samar Provincial Hospital. Balikan tayo Miss V. Gomban. Good morning! Puso naging dumara ang unang 5 kaadlaw nga operasyon libre turi ha Eastern Samar Provincial Hospital kakalop nga adlaw Mayo 26. Damong kabataan po ang ira mga kag-anak ang temprano palahanaga naglining ha ospital base makabenepisyo han libre nga turi ngan medisina para han 7 kaadlaw nga recovery period. Usa ha mga napila hi James Andrew Dizon, Gis Anios nga taga Barangay Siha, nga po niya ni Anita Duzon. Sumula ka na ng Anita alas 5 palahanaga inakadalahira ESPH para makapalista. Gintayag ni Andrew nga excited hiya nga maturian ng bisan pamahagkot in temprano hiya pinarigo. Ang operasyon ng ginubuhat di ka alas 8 hanaga tubtub alas 4 hankulop kundi isa kagatos nga pasyente ang ginaakomodar kada adlaw. 50 haaga ngan 50 hakulop. Nagpapahinumduman ni ESPH ang mga magpapaturi na kinahanglan magdarahin tulo ka kopyahin government issued ID o live birth certificate han pasyente. Fill ID o live birth certificate han kag-anak ngan kinahanglan maadaupod ng miyembro han pamilya. Para makuha hin priority number, kinahanglan igpas sa hospital ang kompleto nga mga rekisitos. Ang operasyon libre turi ang kabahin ng panagkamot han probinsya nga makahatag ng libre nga serbisyo medikal ha kabataan nga napasayo ng access healthcare sa mga komunidad. Ang nasabi ng programa ay magpapadayon tub-tub Biyernes, Mayo 30. Tika nga po Eastern Samar, Vito ng Tinugumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas! Anaton oras, 13 minutos na laog sa magalas 9 haaga nga dugang nga balita na hikayhan Radyo Pilipinas, Borongan. Borongan Chamber of Commerce and Industry nababaraka ha ipiktuhan load limit ha San Juanico Bridge ha negosyo konsumidores. Ang detalyihan report tikang Kanpen Pumida.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpahayaghin kabarakan Borongan City Chamber of Commerce and Industry BCCI may tungod ang epektohan padayon nga load limit sa San Juanico Bridge hanegosyo ng mga konsumidore sa syudad. Sumalakan Dr. Andresita Cunha tag-ihan Sower Hotel and Restaurant nga nadasang at tracking business may na epektohan load limit ha operasyon. Makuri gud haamon labin ha tracking kayan nga tanan nga kargamento tikang hatakloban ngaging bibiyahe pa kaniya Borongan na agya San Juanico Bridge. Iginsumat niya nga damo na nga mga tindahan ha merkado ang nagpapakian na kung sano makakabalik ang normal nga supply han mga produkto. Ginpahibaro pa niya nga may dahiya pakigimang raw sa nga dako nga supplier tikang hatakloban partihan posibilidad nga gamitin ang pantalan ha Borongan. Pero waray pa klaro nga impormasyon kung andam na ini. Ginsaring niya nga posible liwatan paggamit han amandayihan port ha Basay pero dire pa sigurado ang kahimtang didto. Tungod hini nagtikang nahikunya pagkuwahin feeds tikang Kalbayo gamit ang roro nga biyahe ngan ginpipick up hin truck pa kaniha Borongan. Haparti bugas waray na supply ha nakalabay nga simana labudlan lokal nga bugas ring niya nagkukuri liwat hira ha supplyhan mantika. Hikunrad Uy, presidente ng BCCI nagsumat nga nagdugang ng gasto sa transportasyon. Aniya mga utanon nga tikang hatakloban nga una ginbabaydan hin 100 to 200 pesos sa transportasyon, yan ang nagkakantidad na 400 to 500 pesos. Tungod kay van na ang gingagamit imbis nga bus. Ang mga produkto tikang habagyo gina-unload patakloban ngan mabalik liwat sa San Juanico antis pamakaniya Borongan, nagkakadoblian howling sa ring niya. Bisan waray pa price increase sa restaurant ni Racunya, yagin klaro nga posible magataas sira habulan hiton Hunyo. Habahin naman ni Uy, nagtitika hataas na ang presyohan manok. Ngan sumala naman kan Kunya, ang biyahan truck tikang Kalbayog ngadto Cebu gamit ang roro, umabot na hin 18,000 pesos one way, ngan 36,000 pesos ang round trip. Antis ang restriction, ang biyahe Cebu paormok in 7,500 la, ngan 15,000 pesos round trip. Nagsaring hikunya ngan Uy, kung maging operational ang amandayihan Porta Basay, posible maminos ang gastos ha transportasyon. Nanawagan liwatera nga magdeklarar na hin state of emergency base mataganhin madagmit na aksyon sa sitwasyon. Yagin aghat ang mga negosyante nga kung mahimo likyan anay ang pagkataasan presyon bugas ngan ibutang nga husto nga level ang presyo base diri mabugatan ang mga konsumidores. Paminusan taanay ang pagkataasan presyo ngan ang mga konsumidor ayaw kita pagpapanik buying adun ira panawagan. Para Habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ang report, Ate Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas! 20 kaparisan nakaparehistro na sa imong kasalang bayan sa lungsod sa Hinunangan. Para sa detalye, ani ang report ni Aljon Malo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpapalista na ang 21 kaparisan kinsang andam mudawat sa gasa sa Kaminyoon nga dalit sa lokal nga panggamhanan sa Hinunangan, Southern Leyte. Nasaran kang Municipal Civil Registrar kung MCR Designate Arnie Esteliore nga target sa mga kasalan ng bayan ng 35 kaparisan. Diklaro ni Esteliore nga andam nga mudawat ang MCR sa aplikasyon sa mga buot ikasala nga wala pa nag-ipon sulod sa 5 ka tuig kutob Hunyo 2. Samtang hangtod Hunyo 6 ang deadline nga atong nagpuyo-puyo na sulod sa 5 ka tuig o labaw pa. Lakip sa gikinahanglan nga requisitos ang Certificate of Birth, Certificate of No Marriage, Government-Issued ID, Pre-Marriage Orientation o Affidavit of Cohabitation alang sa mga nag-ipon sulod sa 15 ka tuig. Ang masaran na dungan nga mag-aydo ang mga ikasal karong Hunyo 25 nining tuiga. Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dagan kayong salamat, Aljon Malot, sa mga report. Good morning, Eastern Visayas! Masobra 1,500 nga senior citizens sa Santa Margarita, Samar na karawat sa 6,000 pesos nga social pension payout para sa first and second quarters ng 2025. Sa detalye, kadian report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas. Radyo
Pilipinas Report. Manilampuson nga gindistribuer ang social pension payout para sa unang ikaduha nga quarter sa tuig 2025 sa bungtos sa Santa Margarita, Samar nga kundiin umabot sa matotal 1,570 nga mga senior citizen tikang sa 36 nga barangay ang nakakarawat sa pension nga nagkakantidad sa 6,000 ka pesos kada benepisyaryo. Ang nasabi nga programa inilarom sa social pension for indigent senior citizens nga ginpapangunahan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD nga iginmando pinaagi sa Republika Acta 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010. Katuyuanan sini ang paghatag sa pinansyal nga bulig sa mga lagas nga waray permanente nga kita o suporta tikang sa pamilya. Malaksing ang organisado ang pagdistribuer sa ayuda nga ginbuhat sa DSWD sa kooperasyon sa Municipal Social Welfare and Development Office, Municipal Treasurer's Office, Municipal Police Station ngan sa CIA. Ginpaabot naman sa lokal nga pangobyerno nga magpapadayon ang programa sumala sa direktiba tikang sa DSWD basi masiguro nga mahatagan sa suporta ang mga senior citizen sa era panginahanglanon sa kada adlaw. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas! Samtang katapusan nga balita tikang Philippine Information Agency Borongan, Governor Ben Ivardoni nanawagan sa national government nga magkamayadan subsidy hiton transportasyon darahit restriction sa San Juanico Bridge. Balikan ta Miss V. Gomban. Nanawagan ni Governor Ben P. Ivardoni sa national government nga buligan ang Eastern Visayas, partikular ang Eastern Samar, nga pag-atubang krisis sa supply ng presyo ng mga panguna nga produkto. Nga resultahan paglimitarahan pag-agihan mga dagko nga delivery truck sa San Juanico Bridge. Ang interview na radyo serbisyo ang Merkules Mayo 21, ginpahamtang ni Governor Ivardoni ang epekto ini nga polisiya nga bugos nga sinirangan Samar. Sumalaha iya nagre-resulta ini hinkakulangan ng supply nga sobrang pagmahalan presyo ng mga produkto labinan gasolina. Kinpasaboton gobernador nga apektado na ang probinsya tungod ang kakulangan ng gasolina nga sobrang na ang pagtubong ng presyo ng mga parapliton. Ginangyo pa ni Governor Ivardoni nga tagan ng konsiderasyon ang paggamit ng calamity fund ng contingency fund agud mo suportahan ang alternatibo nga transportasyon pinaagihin sa kayan pandagat o barge, ini nga pamaagi ay makakabulig pagpapahabubo ang transport cost nga masiguran padayon nga supply ng mga produkto sa rehiyon. Iagyapon yung pahayag nga angay lang nga maghatag ng subsidiya ang national government sa gastos ng alternatibo nga transportasyon base maminusan ang burden ng mga consumer. Tungod kay waray na mahimo kundi ipatong ang mga traders ang mahal nga transport cost sa presyo ng produkto. Kinpasalamatan naman ni Governor Ben Ivardoni ang pag-aproba ang Maritime Industry Authority o Marina, Department of Public Works and Highways o DPWH, ng Office of Civil Defense, haiyahangyo ang magkamayada barge route tikang Tacloban ngadto kinapundan port. Komo panalipod nga alternatibo nga ruta para hadag ko nga truck nga waray natutuguti umagi sa San Juanico Bridge. Padayon panawagan ng gobernador nga magkaada koordinado nga aktibong aksyon ang national government base malikayan ang pagkaparalisahan supply chain sa Eastern Visayas. Tika ang Philippine Information Agency Eastern Samar, Vigumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas! Samtang dugang nga balita tikang Radyo Pilipinas sa Borongan, piso ihinabubuhan taripahan kuryente parahan bulan han Mayo. Sumalahan Eastern Samar Electric Cooperative. Ang detalyan report tikang Kandayan Kamplon. Radyo Pilipinas Report.
Nagabubin por luminos piso ang taripan kuryente para hanbulan ng Mayo 2025. Kapag kayo na naada na lahat 13.07 pesos per kilowatt-hour ang taripa para ang mga residential buildings, tikang han 14.08 pesos per kilowatt-hour na taripa hanbulan han Abril 2025. Ada naman ha 11.79 pesos per kilowatt-hour itong taripa para ang mga commercial, industrial, ng public buildings. Nga naghabubuliwat hin 70 centavos, tikang han 12.49 pesos per kilowatt-hour nga taripa hanaglabay nga bulan. Ining impormasyon hin subay ha pinakorhi nga datos nga iging pagawasan Eastern Summer Electric Cooperative kakulop nga adlaw May 26. Kuna na sa residential consumer na konsumen 200 kilowatt-hour kada bulan, naghabuban niya baraydan hin 202 pesos. Kung 300 kilowatt-hour kada bulan, naghabuban ka baraydan hin 303 pesos. Ngayon kung 400 kilowatt-hour ang konsumo kada bulan, naghabuban ka baraydan hin 404 pesos. Usan da kung rason han paghabubuhin nga kabaraydan in paghabubuliwatan generation ng transmission charges nga babayaran han Isamelco ha mga power supplier ng NGCP para han bulan han Mayo. Sigun pa Isamelco, dako nga partihan binabaydan ng statement of account amon generation system charge. Dinin tinatawag nga pass-on charges para itong kuryente nga nakukonsumo o pinapalitan ni Isamelco gikan ha mga power suppliers. Aros 56% ini ito na kabugusan nga taripa at kuryente, salit dakit ng epekto ini itong paghabugo o paghataas iton kabaraydan. Impormasyon ni Kai ipinaagihan ni Eastern Summer Electric Cooperative. Para Habagong Pilipinas, Dayan Kaplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Dang mga salamatan report, Dayan Kamplon. Good morning, Eastern Visayas! Libreng tulis sa lungsod sa Libagon, Southern Leyte, pagaymoon karong adlaw sa nga pagapangunahan sa Rural Health Unit. Para sa detalye na report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Sa natag sa madyong panglawas, ang Operation Libreng Tuli sa RHU Libagon magpadadyon karong adlaw. Kinihimo sa poblasyon catchment area din adto ipahigayon sa RHU mismo sa Libagon. Ang makabenepisyo niini nga mga barangay mao nga Utikon ngadto na sa Biasong. Samtang ang nahawong catchment area gikan sa Gakat ngadto sa Pangi. Ang angadyang buhaton sa mga magpatuli, una maligo o hugasan pag-adyo ang kinatawo sa bata. Ikaduha kinahanglang mamahaw og insakto. Ikatulo ubanan sa ginikanan o guardian. Unsa man ang angayang dalhon, dada ang birth certificate sa bata kanang photocopy, snack sa bata ug importante ang tubig o big extra t-shirt. Kinigihimo alang sa mga batang lalaki alang silang hygiene ug pagtubo. Ang tuli pagahimuon matag tuig dinhi sa atong lokalidad. Balita gikan sa RHU Libagon para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dagan kayo salamat Ma'am Gemma Destriza sa mga report o oras na to alas 8:59 na sa buntag o dinhi lang kinimi maghatag sa ato nga mga balita kaya pikil sa tong oras sa mong station manager Sir Dindo Alaras atong kabar sa Pikas Lawak sa Master Controls Kuya Rito Cabales, Kuya Noel Palugod ug Kuya Jude Antegra ug atong pasalamatan nga atong mga reporters nga nagatulog balita karong adlaw nga Martes. And sa ngalan sa mga katibukang pwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sugod, kini ang inyong nakauban karong adlaw nga Martes, Jevic Epis. Good morning, Eastern Visayas! And din nila tubtob ang participation sa DYOG Radio Pilipinas Kalbayog sa Good Morning Eastern Visayas. Sa ngaran sa nakaupod ko sa control, si Engineer Francis Marnie Balbes, yan si Ezra Taro. Ini ang iyo tagnotisya Gina Vilon, salamat. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Alright, mga salamat na partisipasyon na Radyo Pilipinas sa Kalbayog, pinaagi kan Gina Vilon, ngan Radyo Pilipinas sa Sugod, pinaagi kan Jevic Ipis, ngan damaliwat nga salamat han PIA Eastern Samar, pinaagi kan Miss V. Gumban. Ngan tikang naman didi ha DYES, Radyo Pilipinas Borongan, hangaran hiton amon station manager at Ruth Rivera Abunda, ngan anakon mga naging kaupo didi, tikang ha production, technical, didi kan na Euphem Bona Jr. aton tinitiklop iton pa na Martes nga edisyon hantaramdan Good Morning Eastern Visayas. So ini Daisy Laloso Bilizar na sa ring damo nga salamat inyo pakigusa mo pay nga aga and God bless everyone. Good morning, Eastern Visayas!
serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Barangay